Sabi dito mga kababayan ng isang kilalang abogado, yung impeachment daw laban kay Sara Duterte is doomed. Yan sabi dito mga kababayan sa balita, Manila Times, Sara impeach case doomed. Sabi ni Attorney Romeo Macalintal, parang parehas yung, anyway, opinion man lang po nila. Kaya may prosecution, mga kababayan. Yung prosecution panel din, mga abogado and members of Congress, magagaling din na abogado. Iba man ang pananaw kasi nakikita nila yung ebidensya. But anyway, ibigay ko sa inyo ito. Sabi dito, the case based on allegations of misuse of confidential funds and issuing threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez was filed on February 5. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi dito mga kababayan ng isang kilalang abogado, yung impeachment daw laban kay Sara Duterte is doomed. Yan sabi dito mga kababayan sa balita, Manila Times, Sara impeach case doomed. Sabi ni Attorney Romeo Macalintal, parang parehas yung, anyway, opinion man lang po nila. Parehas yata yung pananaw ni Attorney Macalintal kay Panelo. Ganon din po yung pananaw ni Panelo. Di paano yan anya Mr. Maravillas? Lahat na abogado may legal opinion po. Nakita ninyo yung mga abogado. Parehas na libro yung pinag-aralan. Iba-iba yung interpretasyon. That is normal, mga kababayan. Parang yung mga pastor din. Iba-iba ang paniwala sa Bible. Itong mga abogado, kaya may Supreme Court. Kasi yung mga abogado talaga, sa sobrang galing nila, hindi magkaintindihan. Depende kung sino yung kliyente nila. O kung sino yung barkada din nila, nandun din yung inclination. Ang kanilang mga pananaw. Si Panelo, for example, siyempre, nasa side siya ng mga Duterte. Ang tama sa kanya, si Digong, si Sara. Yung mga pagbabanta ni Sara, yung paglustay ng confidential funds, timing sila. Kaya may prosecution, mga kababayan. Yung prosecution panel din, mga abogado and members of Congress, magagaling din na abogado. Iba man ang pananaw kasi nakikita nila yung ebidensya. But anyway, ibigay ko sa inyo ito, sinasabi dito sa balita na yung impeachment daw, yung kaso ng impeachment kay Sara doomed. Yan na. Sabi dito sa balita, published ng The Manila Times, election lawyer Romulo Macalintal doubts if the impeachment case against Vice President Sara Duterte would prosper, warning that time, not political maneuvering anya, may be the biggest obstacle. Maybe. Hindi man siya sigurado. Sasabi niya rito, if the impeachment case anya against Sara Duterte starts being heard on June 2, that case is already dead. Sabi po ni Macalintal sa isang interview, happy niyan si Pusit. Pag maniwala tayo sa kwento ni Atty. Macalintal, party-party agad yung mga DDS. Ayusan niya. Tuloy na niya yung pagkandidato ni Sara sa 2028. Walang problema. Pag na-acquit si Sara, halimbawa, hindi na matuloy yung impeachment trial kasi dead na daw, sabi ni Macalintal. Di okay. Sabi nga natin, isa lang yung impeachment trial, impeachment case, yung problema ni Sara. May kaso pa siya sa DOJ. At may kaso din siya, Crimes Against Humanity sa ICC. O di magparty-party kayo. Lumusot kayo sa isa, may dalawa pang Sword of Damocles na nakahang sa ulo ni Sara Duterte. Sa dami ng problemang kanyang ginawa sa buhay niya, siya may gawa nito. Sabi dito, the case based on allegations of misuse of confidential funds and issuing threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez was filed on February 5, with 215 lawmakers endorsing it, far surpassing the required one-third of the House. The complaint was supposed to swiftly proceed to the Senate for trial as mandated by the Constitution. Ngayon, sabi ni Macalintal, this is anya too little too late. Yan ang kanyang pananaw. So, mas magaling pa pala si Atty. Romeo Macalintal kaysa sa mga batikang abogado at sitting congressmen ng ating House of Representatives na nireview nila
yung impeachment laban thoroughly reviewed. Kaya nga hindi agad na-endorse ng majority ng Congress. 250 yung pumirma, nadagdagan pa nga po. But anyway, sa pananaw po ni Makalintal, the present Senate niya no longer has time. Its term ends by June 30. Sabi ni Makalintal, citing Rule 44 ng Senado, which states that all pending matters and proceedings die with the adjournment or termination of Congress. This means the incoming Senate niya, which convenes after June 30, cannot simply resume the impeachment trial. Itong mga argumento ni Atty. Makalintal, napag-usapan na to noong mga nakaraang buwan ng mga constitutionalist. Ay mamaya, i-share ko sa inyo yung naging posisyon ng isang constitutionalist, si Atty. Sarmiento. Pero ibigay ko muna sa inyo, present ko muna yung mga puntos, mga sinasabi ni Atty. Makalintal for your information at pag-analisa. Di ba? Alin ba yung tama? So sabi po ni Makalintal, if the new Senate niya revives it, it would be considered as if it were presented for the first time. But here lies a problem. The Constitution explicitly prohibits the filing of more than one impeachment case against the same official within a 1-year period. Ganon din yung sinasabi ni Panelo. Magbarkada siguro yung dalawa. Pagtulungan niya natin na i-brainwash yung publiko. Anyway, abogado tayo, pareho, may maniniwala siyempre sa atin. Ganon lang yan. So sabi po ni Makalintal, if there's a new impeachment case, it would fall under what's called the prohibition in our Constitution. You cannot have 2 impeachment cases within 1 year. Sabi ni Makalintal. Ni Makalintal, nililito mo yung sarili mo. Walang 2 impeachment. Isa lang na impeachment case. At marami nang nagsalita ng mga constitutionalist pwedeng tumawid kasi nandun na, naipasa na sa Senado, and the Senate is a continuing body. Yan ang sabi ng mga sabi ng mga constitutionalist. Kaya lang, iba man yung position po ninyo. Naintindihan natin kasi yung mga abogado, kahit isang batas yung pinag-aralan, iba-iba yung sinasabi. Parte siya ng reality ng profesyon ng mga abogado. O di ba? Kaya may ultimate arbiter and interpreter of the law, yung Supreme Court siyempre. Di ba? Sila yung final interpreter. So sabi niya, even if the Senate wanted to continue, they would likely hit a constitutional wall. O ngayon, ano naman ang sinasabi ng isang constitutionalist para may balance po? At wag tayong mag-alala dito sa mga sinasabi ni Panelo, pati sinasabi ni Makalintal. O ito, published by ABS-CBN. Yan o. Ngayon pa lang, new Congress, new impeach complaint, lawyer says, no stopping Duterte impeach trial. O, diba? Salungat. In sharp contrast, mga kababayan, sa sinasabi ni Panelo at ni Makalintal. Sino itong nagsasalita? Isa pong constitutionalist, respetado. So mas may weight ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Yan po, Zadya. It's all systems go for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte under a new Congress and new members of the House Prosecution Team. Constitutionalist siya po. Rene Sarmiento said there is no need to file a new impeachment complaint against Duterte since the Supreme Court had already made a distinction between legislative and non-legislative function in the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress in 2004. Malinaw po. Yung kay Makalintal, malabo. Walang Supreme Court decision na sinight si Makalintal. Dito ako kay Sarmiento. Unang-una, si Sarmiento po, constitutionalist. Si Makalintal po, election lawyer. Sino ang mas magaling dito? Si Sarmiento o si Makalintal? Pareho sila abogado. Kaya lang, constitutionalist yung isa. At nag-cite siya, mga kababayan, ng Supreme Court decision. Si Makalintal, wala man, kwento man lang niya yun. Hindi pa siya sigurado, maybe. Yan ang sabi niya, maybe. O, diba? Dito ako sa sigurado. So this means that the Senate continues as
a functioning body despite the Philippine midterm election, sabi po ni Sarmiento. Sa tingin ko anya, walang legal infirmities. Sa patuloy na pag-aaral, pwede rin na tumawid kahit na may panibagong mga West na uupo dito sa impeachment court. The Senate is a continuing body. Hindi na potol ang pagtakbo ng ating Senado. Ang huminto lang ay yung power to legislate. But as an impeachment court, ayon sa mga desisyon na binanggit ko, tuloy-tuloy ang daloy ng Senado at hindi kailangan na magkaroon ng another impeachment complaint, sabi po ni Sarmiento. Sino paniniwalaan ninyo mga kababayan? Sino ang may mas mabigat na argumento? Si Atty. Rene Sarmiento na isang constitutionalist o si Makalintal at Panelo? Si Panelo, laging kaduda-duda yung mga pinagsasabi. Si Makalintal po, election lawyer. Sabi po ni Sarmiento, while the Duterte camp can still raise the question anya sa Supreme Court, it is the Senate that has the sole exclusive power to decide on impeachment proceedings. Pwede naman yan silang pumunta sa Supreme Court. Pero anya, ang Senado ang may eksklusibo and unico. Siya lang ang may exclusive power to decide on impeachment proceedings. Malinaw po. Mas may bigat po ang paliwanag ni Sarmiento. Ang tingin ko, iakyat man ang ating BP, sasabihin ng Supreme Court, that is the political question. Kasi napakalinaw sa ating saligang batas ang sole and exclusive power na magdidesisyon sa mga bagay na ito ay ang Senado, hindi po ang Korte Suprema. Hindi pwedeng pigilan ang paglilitis unless mag-issue ng TRO ang Supreme Court. Diyan lang hihinto ang Senado. Pero sa tingin ko, in so many cases ang Korte Suprema ay irerespeto ang posisyon ng Senado, being sole and exclusive authority to act on impeachment proceedings and impeachment questions. So yung Senado, natanggap na po yung articles of impeachment, and in a letter to House Speaker Martin Romualdez, sinabi po ni Chis Escudero that pursuant to Rule 1 anya of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate will be ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors at 4 p.m. June 2, 2025. Thereafter, the Senate shall be convened as an impeachment court at 9 o'clock in the morning of June 3, 2025 for the purpose of issuing the summon and such other relevant orders. Wala na pong makakapigil pa. Yan ang sabi po ni constitutionalist Rene Sarmiento. Attorney Rene Sarmiento. So mas may laman at may weight, may bigat ang mga sinabi po ni Sarmiento kaysa kay Makalintal. So ordered. Ayaw naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.